ayan po, at mayroon po tayong aabangan na napakalaking pwedeng mangyari. At daog, Diyos Palangga, mahalika. Ay, congratulations na Palangga kay abi mo. Ginalantawan ko ang imong vlog, tag imong mga ebidensya. Abaw! 100% daog ka! Ayan po at ayan po ang abangan natin. Doon po sa mga hindi nakakasubaybay ng diretso dito kay Palangga Maharlika, yan po ay idinimanda nitong koto nitong si Butod. Ayan. Kumbaga, yan yung sip-sip keeper ni Butod na si Abel Bacodio. Nagdemanda po yan sa Amerika ng $2 million damage kay Maharlika. Ayan. Ngayon po, ay nag-file na rin po ng kontrademanda si Maharlika. At base po dito sa ating napag-alaman, na ito daw po ay tinanggap ng piskalya. Ayan. Kaya ko po sinabi na nangangamoy yung 100% na panalo ni Maharlika dito dahil unang-una po sa Amerika. Pagka mga ganyan po kasi, ay talagang kung tinanggapnan po nila yan, aba ay mayroong mayroong pong tinatawag na probable cause or may sustansya. Ayan. So, parang dito, parang mukhang nagkamali yata si Butod ng kinalaban. At yun nga, si Maharlika ang kinalaban niya na kung saan ay ito yung maglalagay sa kanila doon sa laging sinasabi ni Maharlika na mababaon sila, lalamunin sila ng Kumunoy. At hindi lamang po dito yun pong lahat ay nabanggit lahat, pati mga kasamaan nitong si Butod na ito, kasama na rin itong kanyang asawang Bangag, ay niladlad isa-isa noong abogado ni Maharlika. So, ibig sabihin po nito ay ano't ano man ang mangyari nito, nandoon na po sa korte ng Amerika ang pangalan nitong Butod na ito at pangalan ng inyong presidenteng Bangag. Yun po ang masakit doon. So, ayan. Mukhang nagkamali yata ng pasok itong si Butod. At imaginin mo nga naman, itong nagdemanda kay Maharlika na si Abel Bacodio, ay ito yung hampas lupa na patay gutom pa. Pero nagawaan niyang pumunta sa Amerika para magsampa ng kaso. At ang eroplano pa niya ay business class pa. Ay, ito patay gutom yan. At yan po yung mga tinulungan po maiangat yan ni Maharlika. Sa mga pangbayad sa kuryente, tinulungan pa ni Maharlika. Pati nga yung pati nga yung nagpabili pa kay Maharlika ng bigas. Tingnan mo, tapos idinamanda pa si Maharlika. Dahil, siyempre, sa utos nitong si Butod. Ayan, gano'n lang. Pero, naku, mamaya na nga lang yan, putra. Nalimutan ko na naman tuloy. Nalimutan ko na naman, sorry. Nalimutan ko pong batiin itong aking mga subscribers. Ayan. Sa lahat po ng aking mga subscribers, ganoon din po dito sa mga bagong nag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Sa aking mga followers at mga viewers, maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagsubaybay ng video ito na araw-araw kong ina-upload. Bagamat walang kakwenta-kwenta, sige lang, tuloy-tuloy lang natin dahil pasasaan ba't magkakaroon din ng kwenta yan pagdating ng panahon, sabi ni Aisa Sigira. Ayan! Basta po, pinagpapaunahan ko na po kayo ngayon. Lahat po kayo,
Bago man at luma ko subscribers, mahal na mahal ko po kayo. Ayan, okay? So ngayon, ayun na nga po mga kaibigan. Palangga, Maharlika, congratulations kay nagdaog ka na. Si Butod ang mapriso. Nano na si Lisa, oy. Abaw! Kaya nga ginahambal ni Maharlika nga malubog ka sa kumuno eh. Wa ka nagapamati kay Maharlika. Ay, masaya-saya ko kasi sa totoo lang Madam Maharlika, masaya ako para sa iyo dahil dyan sa nangyari niyan. At talagang tama lang. At ito yung parang napipicture ko na para bang sumugba ito sa apoy. Parang gagamba na sumugba sa apoy itong si Butod dyan sa nangyari ngayon. Anyway, ito na. Dadako na naman tayo dito sa mga unggoy at mga bobo na, mga tarantado pa na mga congressman. Ayan na. Bakit bobo at tarantado pa ng mga congressman? At ayan, at kaya ko po sinabing mga bobong mga congressman. Kasi di ba po, kabi-kabila yung pinapalabas nila dyan na sinasabi, iimbestigahan daw itong si President Duterte dahil dyan sa gentleman agreement na yan. Okay? So, sige. At ang sinasabi raw pala, dahil sa gentleman agreement na yan, kaya inakupahan na ng mga in-check yung mga yan dyan sa West Philippines na yan. Araw-araw naman po natin napapanood yan. Ngayon, pero kahit yung sinasabi nila pagpipilitan nila kay President Duterte may gentleman agreement, wala pong nawala na isla noong panahon ni President Duterte. Ngayon, hindi ba't katangahan at kabubuhan na alam naman ninyo na mga yawa kayo yung taong nagbinta mismo dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, saan ko nakuha ang balitang ito? Mamaya-maya po ay maririnig nyo na. At ito pong nagsasalita na ito, hindi po basta-basta dahil ito po ay naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ayan. At may ilang beses niyang babanggitin dito ang pangalan ito. Maya-maya po at ipa-play natin. Kaya itong mga tarantadong mga congressman ito, dapat, alam ko matagal nyo nang alam yan, pero nagbubulag-bulagan kayo. Sige nga, ito sa pagsasabi ko ng ganito, ipatawag nyo nga ako dyan. Okay? Patawag nyo lang ako. Imbestigahan nyo ako paano ko nalaman itong ang totoong nagbinta ng West Philippine Sea. Ayan. At alam nyo pero ito lang masabi ko, wala tayong sisihan. Ito lang naman ang gagawin ko sa inyo. Titigan nyo mabuti ito mga congressman. Kung nandiyan ako, patawag nyo dyan ako, dahil wala naman kayo kakwinta-kwintang mga congressman kayo, lalo na yung mukhang ulupong dyan, tapos yung mukhang daga, na laging naka-Pilipinyana na parang korte na yata nila pinagawa niyang Pilipinyana. Ayan. Kung yan, mamatay na yan. Tingnan mo naman, parang stage 5 television na yung sakit niyan. Pagka nandito, patawag nyo nga po ako dyan para maipakita ko na sa taong bayan kung papaano ko, hindi ko hahawakan na, ayaw ko na maghawak sa inyo. Gaganyanin ko lang kayo, tatapat ko lang itong palad ko dyan sa pagmumukha ninyo, mababali na yung mukha ninyo. Kagaya nito. Halimbawa, ito ay, kanya, matigas yan kutsara yan. Okay? Parang ganito kayo Ito kayo. Pagka ginanyan ko yan, mababali yan. Babaloktot ng pusa yan. Di ba? Yan ang pandyan.
Yan lang naman ang gagawin ko sa inyo eh. Para makita na ng taong bayan. Hindi ko kayo hawakan pero gaganin ko, sinasabi ko yan sa inyo na, nako, babaliin ko yung mga liig dito. Ay nako, ito, ipapakita ko na ha. Gaganyanin ko lang yung mga mukha ninyo. Itatapat ko lang. Pag ginanyan ko yung bali yung nakatihaya na yung mga kaninyo. Kagaya nitong kutsara nito, napakatigas ito, sinasabi ko. Ito lang yan. Your Honor, kung pipilitin ninyo ako na magsalita ng katotohanan, tapos sasabihin nyo na nagsisinungaling ako, mas nakabubuti pa na babaliin ko na lang ang mga liig ninyo kagaya nito. Ito, diretsong kutsara. Bali! Bali! Tingnan mo, samantalang napakatigas yan. Ganyan ang gagawin ko sa inyo. Pero hindi ko hinawakan ko, nakaganyan, siyempre. Pero bali. Yan gagawin ko sa inyo. Dapat nga sana pinatawag niyo ako dyan sa Senado para yung unggoy na hindi ko lang babaliin pagka ginanyan ko, tapos ginanyan ko yung mga daliri ko, lilipat yung mukha ni Jongboy dyan sa likod niya ganyan gagawin ko sa inyo. Kasi mga gago kayo eh. Walang matino sa inyo, sinasabi ko sa inyo. Kaya ito, baka sabihin yung kanyan, ang kanyan, ang tigas niyan. So, ibig sabihin, mas matigas pa yung liig ninyo kaysa doon sa kutsara. Mas lalong napakadali yan. No, di lahat kayo lalabas kayo ngayon, nakatihaya yung mga mukha ninyo, kapag katumaay yung butiki, sasaluhin ng bibig ninyo. Yan ang gagawin ko sa inyo. Kada tae ng uwak na dadaan, sasaluhin ng bibig ng mukhang ulupong dyan na kongresista. Yan ang gagawin ko sa inyo. Kita nyo na. Sige daw. Ipatawag nyo nga ako rito. Pagkatapos kong baliin, yung mga liig ninyo, saka ko sisindihan yung mga bunganga ninyo para hindi na kayo mapagsalita. Ang gagamitin ko naman pang sindi, itong wallet ko. Yan. Ito ang gagamitin kong pang sindi. Pagkatapos kong baliin, ginanyan ko yung ninyo. Yung mga liig ninyo, dinakatihaya ngayon yung liig ninyo. Tapos, sisindihan ko kayo gamit tong wallet ko. Tapos, magdadala ako ng kaldero. Di ba? Pag nagdala ako ng kaldero, magsasaing na rin ako. Yan ang gawin kong kalanyang mukha ninyo. Yan ang gagawin ko sa inyo. Paano ko ba sisindihan na gamit yung wallet ko? Ito lang pagka sinindihan ko yan, ito lang di ba? Ganun lang. Ilalagay ko rito sa ilalagay ko rito sa mukha niyo. Dadala ko ng kaldero ngayon. Ayan ito ang pagsindi ko. Wallet. Tapos nagdadala ako ng either bigas o o di kaya saging. Diyan ko gagawin na ilalaga ko yung saging dyan sa mukha ninyo kasi may apoy naman gagamitin ko nga itong wallet ko sa pangsahin nyo. Di ba? Yan ang gagawin ko sa inyo. Tapos pagkatapos kong maglaga ng saging dyan sa mukha ninyo, di wala na kayong mukha. Saka naman ako ngayon magpapagawa ng kahon. Yung kahon na yun, hindi ko nasasabihin kung saan ko gagamitin yung kahon. Pero ang alam ko noon, ang ginagawan lang ng kahon, yung ibabiyahe na doon sa simenteryo. Anyway, serious na po tayo. Ito ang totoong nagbinta ng West Philippine Sea. Tapos ngayon, ang ituturo nyo, si President Duterte,
Mga buang talaga itong mga animal na ito. Palibhasa, wala na kayong pakinabang kay President Duterte na noong siya ang presidente, himod-tombong din kayo, mga animal kayo, mga kongresista kayo. Kaya mayroon pa ba kaming paniniwalaan sa inyo? Wala na. Ang maganda na lang dyan, gagawin ko na lang na, baliin na lang yang mga liig ninyo. Ito, pakinggan ninyo. Ha? Pakinggan nyo mabuti. Saan ba yan? Ito. Sinasabi ni General Parlade, nung nagbubuhos ng dolomite doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy yun, panahon ni Pinoy. Pinakita ko yung mga pictures, dito yan nagsimula. Yan, kita niyo yung picture na yan. Ang nagsasalita po dyan si General Parlade, ha? Ibig sabihin, hindi po bastang tao ito at mayroon po siyang kaugnayan dyan. Ayan, ang itsura ng mga islets doon sa West Philippine Sea, nung sinisimulan pa lang. Nasaan kayo? 2013, 2014. Nasaan itong mga kritiko na ito? Hindi sila nagko-comment dyan. Hanggang nabuo na yung mga isla na yun, apat niyan, tapos naging military bases na mga incheck. 2016, nung nakumpleto, at yun, nagkaroon ng arbitral ruling. So ngayon, sinisisi nila ang gobyerno, Pangulong Presidente, na hindi raw ina-actionan yung ruling na yun. Paano mo yan na-actionan? Nakatutok sa iyo yung kanyon ng incheck. Ang tanong, ano ang ginawa nila? Ang mga isla na ito ay tinatambakan. Sabi nila, ang comment ng isang netizen, sabi niya, tulog ka ba nung nagpapile ang gobyerno ng doon sa arbitration? Tulog daw ako. Sabi ko, hindi nga ako makatulog kasi at the time, nandun ako sa J3 sa operations ng armed forces at nire-report namin itong reclamation na ito ng incheck doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy, pero hindi nila pinapansin. Lately, nalaman namin, 2017 ito nung nalaman ko, yun pala, ang may clearance nito, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Ito, pangalanan ko na. Ayan. Pinangalanan niya. Sabi niya si Paquito Ochoa. Na yan ngayon, yung sinasabi ni Morales ngayon, na siya rin ang pumigil doon sa investigasyon sana nila na hulihin na ito si Maricel at saka si Bangag. Yan yun. Okay. Tuloy. Kung ilang bisis niyang banggitin itong Paquito Ochoa na siya nagbinta dyan. Imig na ito. Ito kaya pala every week ito si E.S. Ochoa nandun sa Basilan, sa Zamboanga, para mangulekta nung share niya doon sa mga dolomites sa isla na yun. Okay po, matagal pa po ito. So, ibig sabihin, yan ka lang ha? Ibig sabihin, tama yung sinasabi kong mga tarantado na kayo, mga bubo pa kayo, o talagang nagbububuhan lang kayo, ng mga animal kayo, nagbubulag-bulagan kayo, tutuluyan ko kayong bulagin ng mga animal kayo. Tapos ngayon, ang imbestigahan ninyo, si President Duterte na yung sinasabi nyo lang na gentleman agreement yan, kung di ba naman talaga kayong mga bubot kalahati, mga hayop kayo, palibasa yung mga pagmumukha ninyo, sinasabi ko pa ulit-ulit ko dito, walang magandang lalaki dyan sa inyo, ang papangit nyo. Lalo na yung mukhang ulupong na yun, tingnan mo yung buhok. At yung ulo, talaga namang hanggang bunbunan na yun. Parang ang ulupong. Speaking of ulupong, yung buhok, ay mayroon din po kasi nagtanong na si netizen. Baka raw kaya ako nagsusombrero dahil kalbo din daw ako. Hindi. Yun ang netizen dyan. Kaya po ako nagsusombrero kasi nga po, hindi naman kalbo. Simi lang. Kasi nga po, may kasabihan na kapag raw ay nakakalbo yung isang tao, at maluwang na yung noo, ayan daw po ay yumayaman na. Yan ang sabi nila ha. Ewan ko, pero hindi pa naman ako yumaman eh. Wala pa naman akong kayamanan eh, di ba? Kung mayroon man mga kamuting kahoy meron ako,
kung meron mga ari-arian na nandito sa akin, hindi po sa akin yan. Wala po akong pagmamayari kahit isa. Ultimo pong itong sombrero ko, hindi ko po pagmamayari. Ito pong relo at saka ito pong singsing na talaga namang panyan. Wala po akong pagmamayari. Yan po lahat ay ipinahiram lang sa akin ng ating Panginoon. Kaya hindi po siguro totoo na kapag kamaluwang na yung noo ay yayaman na or mayaman na. Kasi itong si mukhang ulupong na yung congressman na yan, ay hanggang dito na nga yung ulo sa may puyo. Oh. Ay ang kung may pira man yan, ay puro kinulimbat, puro binigay yan ni Tambalos-los dahil sa pagkakampi. Yan. At hindi po totoo na kapag maluwang na yung bunbunan ng isang tao ay mayaman na. Kasi nga po, hanggang ngayon po, hindi po ako mayaman. Sabi ko nga po, ultimong kwan, ano man yung gamit ko ngayon, kung ano man meron ako. Itong ginagamit ko na pang video sa akin, hindi po akin, wala po akong pagmamayari kahit isa. Ultimo po itong damit ko. Wala po akong pagmamayari, kaya wala po akong kayamanan. Lahat po ulitin ko lang po, lahat po ng mayroon ako dito ngayon sa akin, na bagamat punong-puno yung garahe ko, ay hindi po akin yan. Anyway, palitan na po. Siguro po sa mga darating ng araw ay magtatanggal din po ako ng sombrero. Ayan. Tapos, pan po yan baka bukas makalawa magtatanggal po ako ng sombrero at hanapan nyo po ng buyer kasi malaki na eh. Ay, ibig sabihin, ipagbili na lang natin tong noo ko kasi nga, ikaw nga ba isang hektarya na ito, malaking halaga na ito. Mabalik po tayo dito kay Palangga. Ay talaga namang ito na po yung kaabang-abang talaga dahil sa nakita ko ay talagang mukhang malulunod nga itong si Butod dito sa ginawa nila. Yan kasi ang mahirap eh. Gawa kayo ng gawa ng kung ano-ano sa tao. Yan, babalik sa inyo. Sabi ko nga po, hindi po tatanggapin yan ng piskalya kung walang probable cause or wala silang nakuhang sustansya doon sa mga kontrademanda ni Maharlika. Ngayon, para mo na rin sa kabubuhan mo rin bangag at saka ikaw Butod, dahil nga siguro, sa bagay, wala naman talagang matino kayong pag-iisip na ngayon eh. Dahil sino ba naman ang taong matino pa ang pag-iisip kung wala kayong ginawa dyan, kundi humigop ng humigop, wala na, sa katinuan kayo. Kagaya itong ginawa nyo kay Maharlika. Ngayon, kayo ngayon ang malalaglag sa Kumunoy. Yun ang abangan natin, mga kababayan ko. Pero, gusto ko lamang po sabihin dito sa aking mga bago at lumang mga subscribers ko, followers at mga viewers, antay lamang po kayo dahil titingnan natin yung takbo ng panahon at kung hindi pa man po ibinibigay sa inyo ng ating Panginoon ang swerte na madalas ko sinasabi sa inyo, ako po ang magbibigay ng swerte sa inyo. Seryoso po ito. Ganun na rin po, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Sabi ko nga, wala man kakwinta-kwinta itong mga binablog ko o kinukontent ko. Darating po ang araw, magiging may kwinta ito. So, tuloy lang po, pag-subscribe para pasukin ko na po yung politika. At, pero hindi pa rin po tayo sigurado, depende sa ating mga subscribers. Kayo po, sa inyo ko po ipapaubaya yan. So maraming salamat po at ingat po kayo palagi. At wag na po kayong magpapabudol dito sa mga kawatan ng mga politikong ito, maging yung nakakasakop dyan sa inyo. Kung maaari ka lang, yung mga politiko dyan sa inyo, pag masalubong nyo, batuhin nyo ng tae ang mukha eh. Kasi ganun ang instruction ko na rito sa mga kababayan ko rito sa mga mangyan dito. At pinag-practice ko na sila dahil lahat ng mga tae ng kalabaw at baka, ipapaipon ko yan dahil pag nandito na sila, mangangampanya na sila,
papadaplak ko sa pagmumukha nitong mga politikong ito. Or either, pauuwian ko dyan sa Manila na wala ng mga ulo yung mga yan. So, ganun lamang po at sana manawari lahat ng mga swerte ay matatanggap nyo na mga subscribers ko. At dito naman sa mga kawatan na nagpapahirap sa ating mga kababayan, mamatay na kayong lahat. Ayan, maraming salamat po.